Tayo ay dumating na sa huling mensahe ng ating serye tungkol sa doktrina ng bautismo. Tinalakay natin ang ugat nito sa Lumang Tipan, ang katuparan nito kay Kristo, ang kahulugan nito para sa mananampalataya, at ang kapangyarihan nito sa espiritual na digmaan at sa pagkakakilanlan sa iglesia. Ngunit ngayon, narito ang pinaka-personal at pinakamahalagang tanong. Ikaw ba'y nabautismuhan na? Ito ay hindi lamang tanong ng tradisyon, kundi tanong ng pagsunod. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 22, talatang 16, ibinahagi ni Apostol Pablo kung paano siya nilapitan ni Ananias matapos ang kanyang pagbabalik loob at sinabi sa kanya, "Ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumindig ka, magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan." Ang parehong tanong ay inihaharap sa iyo ngayon. Kung ikaw ay sumampalataya na kay Hesukristo, ano pa ang hinihintay mo? Ang bautismo ay utos ni Kristo. Sa Mateo, Kabanatang 28, talatang 19, sabi dito, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila." Inilagay ni Jesus ang bautismo bilang bahagi ng prosesyo ng paggawa ng alagad. Hindi lang ito tungkol sa pangangaral o pananalangin, kundi pati bautismo. Hindi optional ang bautismo. Ito ay isang hakbang ng pagsunod para sa bawat mananampalataya. Sa Aklat ni Juan, Kabanatang 14, talatang 15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pagpapaliban sa bautismo ay pagpapaliban ng pagsunod. Kung tunay mong minamahal si Jesus, ang unang hakbang ng pananampalataya ay ang sumunod sa Kanya sa bautismo. Ang bautismo ay tugon ng Biblia sa mabuting balita. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 38, sabi dito, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan." Sa unang iglesia, ang pananampalataya at bautismo ay laging magkasama. Ang bautismo ay agad na tugon ng mga nakarinig at tumanggap ng ebanghelyo. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, talatang 36 hanggang 38, tinanong ng eunuko, "Narito ang tubig, may hadlang pa ba upang ako'y mabautismuhan?" Huwag hayaang hadlangan ka ng pride, takot o pagkalito. Kung ikaw ay nananampalataya, handa ka na. Ang bautismo ay personal na pahayag ng pananampalataya. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 10, talatang 9, "Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka sa iyong puso, ikaw ay maliligtas." Ang bautismo ay nakikitang pagpapahayag ng hindi nakikitang katotohanan. Ipinahahayag mo, si Jesus ang aking Panginoon, ako'y Kanya na. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi pagiging tapat sa pananampalataya mo sa harap ng publiko. Nagawa mo na ba ang pampublikong pagpapahayag ng iyong personal na desisyon na sumunod kay Kristo? Ang bautismo ay sandali ng espiritual na tagumpay. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 22, talatang 16, "Tumindig ka, magpabautismo, at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa Kanyang pangalan."
Nakaharap na ni Pablo si Jesus, ngunit sa pamamagitan ng bautismo, naiselyo ang kanyang bagong simula. Isa itong spiritual na tagumpay, isang tanda ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Nagdadala ito ng kalayaan, paglilinis, at panibagong simula sa iyong lakad kasama ang Diyos. Kung pakiramdam mo'y na-stuck ka sa spiritual na buhay, itanong mo, ako ba'y lubos na nagsuko ng sarili sa pagsunod? Maaaring ang bautismo ang hakbang na matagal mo nang iniiwasan. Ano pa ang hinihintay mo? Ang mga salita ni Ananias kay Saul ay salita rin ng Espiritu Santo sa iyo ngayon. Ano pa ang hinihintay mo? Naghihintay ka bang maging perpekto ang iyong buhay? Hindi ito kailanman mangyayari. Naghihintay ka bang maging mas maginhawa ang panahon? Maaaring hindi dumating iyon. Naghihintay ka bang maging karapat-dapat ka? Tanging si Kristo lang ang nagpapakarapat-dapat sa iyo. Ang tanging kailangan para sa bautismo ay ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Kung ikaw ay nagsisi at sumampalataya, handa ka na. Bilang pangwakas, ang bautismo ay hindi katapusan ng paglalakbay. Ito ang simula. Ito ang pintuan patungo sa buhay ng pagiging alagad, pakikisama sa iglesia, at spiritual na tagumpay. Kaya't ikaw ba'y nabautismuhan na? Kung hindi pa, ano pa ang hinihintay mo? Tumindig, sumunod, magpabautismo. Ipahayag ang iyong pananampalataya. Isabuhay ang iyong bagong pagkakakilanlan. Lumakad sa bago mong buhay. Kung ikaw ay handa ng magpabautismo, huwag mo nang ipagliban. Makipag-usap sa iyong pastor o leader ng iglesia o ng iyong church ngayong araw. Hayaan mong magalak ang buong iglesia habang ikaw ay gumagawa ng matapang na hakbang ng pagsunod at pananampalataya. Narinig mo na ang katotohanan ngayon. Panahon na upang tumugon. Salamat po.